Alright, so shout out mga Marikinyo, mga taga Marikina, no? Bali, ang ganda pa rin ng lugar ho talaga ninyo dito, the best. Hindi pa rin nagbago, mas lalong gumanda. So when it comes to cleanliness, orderliness, Marikina City is isa na sila, no? Sa top notcher. Isa sila sa talagang pag sinabing malinis na syudad, malinis na kalye, arrange. Meron talagang bawal ang jaywalking dito, no? May mga pedestrian, no? Just like Davao City. Dito, ayan si Kuya. Hoy, jaywalking. Wala yata sa isip si Kuya. So, ano yun? Parang wala sa wisyo si Kuya, no? So, baka may problema siya. O, di natin alam. Pero hindi ko pwedeng gawin yung ginawa niyang maglakad na lang basta nang wala sa pedestrian. Kasi dati na kaming natikitan dito. Ay, hindi man kami natikitan kami doon sa unahan. Dito kasi dati meron tong barricade. Tapos ang ginawa namin, nag-jumping, no? Nag-over the backot kami sa barricade. So ang nangyari, natikitan kami tapos wala kami pambayad. Kaya, ayun, community service. Namulot kami ng basura doon sa palengke. Anyway, so ano yun, magandang karanasan, experience na despite sa pagiging third world country ng Pilipinas, kung tawagin ng iba, still meron pa rin talagang isang syudad dito sa Pilipinas, no? May mga syudad pala, mangilan-ngilan lang man, at least meron, no, na talagang nag-i-implement ng ganong rules, jaywalking. Yung no jaywalking kasi nababasa ko yan, elementary pa lang high school. So nasa batas na talaga yan, pero hindi lahat ng city ay nag-i-implement. So Marikina City, Davao City is implementing jaywalking. Hindi ako sure sa Iloilo City kung meron ba silang jaywalking implementation sa lugar nila. So let me know in the comment box ng mga Ilonggo people. Okay, so from here, ito nga opisina natin to, itong building na to, ito dati nating likod na itong building, yan sa may Cebuana. Yan po yung office natin dati. Tapos matagal na yun, 2009, 10 and 11. 2012, December 31, 2011, umalis na ako dito sa Marikina. Bumalik na ako ng Davao City at doon ulit nagtrabaho. 2012, 13, 14, 16, 13, 14. Basta inikot ko yun hanggang sa 2016, balik ulit ng Manila, Bicol Region, Laguna, Cavite, NCR. Paikot-ikot na lang, pabalik-balik. Okay, so from here maglalakad na tayo dito papuntang City Hall. Ang ganda na itong way na to dito is papunta tong San Mateo, Montalban, Rizal. San Mateo is bayan San Mateo, Rodriguez Rizal, and Montalban, Rodriguez Rizal. Anong Rodriguez? Montalban, Rizal. Oo. Dating pangalan niya ay Montalban, Rizal, pero ngayon ay Rodriguez na siya. Yung may sikat na Wawa Dam. So dito San Mateo, tapos Rodriguez, Rizal. At dito naman papuntang City Hall and Lower Antipolo. Tapos may sasakyan naman dyan, may jeep papuntang Upper Antipolo. Diba? Ang ladies, no? Ganda, no? Walang obstruction. Oo, ang galing, no? Walang mga sidewalk vendors. Si Kuya naglalakad. Naglalakad si Kuya na parang wala sa sarili. Problematic siguro, di natin alam. At saka baka hindi siya nahuli kasi linggo ngayon, no? Absent yung City TM o kung tawagin natin sa Davao City. Di ko alam kung anong tawag dito sa Marikina. Di ba, no? Linis, no? Di ba? Organize. Wow. Ito yung ito yung aking pinagtataka kung nagawa ng Marikina City ba. Kung nagawa ng Marikina City, bakit hindi magawa ng Pasig City, Quezon City? Bakit di magawa ng Makati? Di ba? Bakit hindi magawa ng San Juan City? Hindi ko pa masyadong na-explore ang San Juan City. O ito, yan. Isa to sa para fall in line. May mga ganito. Ang purpose nito as para pumila ang mga pasahero. Sa Davao sa atin, hindi naman uso ang fall in line. Except sa may sakaya ng bus, metro shuttle bus papuntang Catalonan Grande.
Diba? Linis, no? Ito yung public market nila. Ayan, sa loob. Dito sinot yung ano, ibang scene ng Born Legacy ni Jason Osborne. Hindi siya matao kasi linggo. Kapag ka linggo, ang mga tao nasa shopping mall and mga parks. Diba? Linis, no? Oh, walang kalat. Tsaka wala ka rin makikitang basurahan dito. Dati ang ano ko lang dito, kung meron kunyari ano bang mako-complain ko sa Marikina City, amoy panghilang kasi ano, yung urinal system dati marami, no? Doon makikita na sa mga daanan. So ngayon, tingnan natin kung meron pa rin babasa lang ano, mga urinal system. Diba, oh? Pati yung kailang palengke dito, meron talaga silang tawag na ito, parang canopy na kapag umulan man, okay lang, no? Hindi mababasa yung mga mamimili, mga shopper. Botante kayo dito, te? Botante na kayo dito? Saan kayo boboto? Mayor? Ay, doon sa amin, na probinsya. San? Cotabato? Marawi? Marawi? Ba't ayaw nyo dito? Sinong tatakbong mayor dito? Hindi nyo alam? Kung may kamag-anak, may mga kamag-anak kayo taga dito dito boboto? Ano-ano mo pala yung magkakaroon ng bayan? Aha. Ano-ano mo? Hindi, pag kanyari, baka mayroon kayong kamag-anakan ba ng mga boboto, dito boboto ng mayor sa Marikina, wag yung iboto si Kimbo, ha? As mayor, wag yung iboto si Kimbo. Ano yan? Isa yan sa... Ha? Kilala mo sa ano, si Kimbo? O yung isa sa ano ni Duterte, ni Sara? Oh. So, no to Kimbo, okay? Preno mo talaga, no? So yun, shout out sa mga taga Marikina na tagahanga ni Duterte. Kung kayo taga Marikina City, tapos kayo naman ay naniniwala sa kakayahan ni VP Sara Duterte, baka sakaling wag nyo i-consider na iboto. Iikis nyo si Stella Kimbo kasi balita ko tatakbo raw siyang mayor sa Marikina City. Pero kahit pa hindi siya tatakbo ng mayor sa Marikina City, kahit pa tatakbo siya ng magpapare-elect siya ulit as a congressman, as a representative, huwag niyo iboto. Kung kayo ay kung kayo naniniwala sa kakayahan ni VP Sara. Kasi isa yan sa mga tambalalays, no, ni Martin Romualdez. So yung video na to, hindi naman to sa ito ay pagbabalik lang natin sa ating dating tinirahan, no. Ako naninirahan dito street for 3 years. 2 years, 3 years basta gano'n, no. Matagal-tagal na rin yun, kita paano. So na-miss din natin itong ating Marikina City. And ito na yung kailangan welcome to Marikina City. Good taste. Kahit sabihin niyo na kayo ay nagmamahal ni Jesus, kaya hindi ninyo ito ginawa ni Jesus. Kaya lang, okay. dapat tawagin na Kristiyano, itong mga tao na So dito yung tinutukoy ko sa inyo na may mga urinal system. Iihi ka lang sa gilid. Parang wala na, no? Tinanggal na. Andyan pa rin. Tara, puntahan natin. Marikina City Diagnostic and Medical Arts Building, Rodriguez Memorial Medical.
Meron silang waiting shed. Ang smoking dito hindi ano no, hindi bawal. Okay, so minus points. So pwede pala dito mag-use. Ayan oh, smoking. Wala, so kaya pala may nagtatanong no, bakit oh, ito yung ano, urinal na sinasabi ko sa inyo na amoy panghi. So kaya pala ang Marikina City ay hindi sila naisama sa pinakamalinis na syudad sa Pilipinas. Kasi syempre, isasama kasi natin yan yung air index, air quality index, no? So kahit pa sabihin natin na syempre paano nasa Maynila kasi siya, Kamaynilaan, hindi rin kasi ano na siya, mas malapit siya sa ano. In fact, ano talaga to, Rizal Province, geographically located in a province of Rizal dati. Ngayon, kinuha siya ng ano, sinama siya ni dating Marcos, Pangulong Marcos, isinama siya sa grupo ng NCR. Oh, no? So, bakit Iloilo City, Davao and Baguio ang top 3 na pinakamalinis na city? At saka yung ano, may isang lugar sa Rojas, Canlaon ba yun? Ay, Rojas, may lugar sa Negros Occidental or Oriental ba yun? Canlaon, Deo Sur. Basta mayroong ano, mayroong isang syudad sa Negros Island na pasok siya sa top 3 or top 5 cleanest city in the Philippines. So ngayon, alam ko na kung bakit hindi napasama itong Marikina City dahil nga sa sila ay allowed sila dito magyoyosi sa mga public places. Pero malinis, arrange, organized, walang makikitang mga sidewalk vendors, obstruction. So very good Marikina City. Commendable. Panda Express, Chinese kitchen. Diba? O, ikot tayo dito. Okay, so far isa pa lang yung nakita natin na ano dito, homeless. Or ano siya, anong tawag dyan? Homeless. O tama, homeless nga, di ba? Yung nasa kalsada natutulog or nakikihiga. Sa Davao City marami. Sa may bandang San Pedro Street and Magallanes. So ito naman yung kailang ano, gym, stadium. So ano siya, sponsored ni Manny Pacquiao yung laro. Okay, so anong meron dito? Tingnan natin kung pwede ba makapasok na may bag, backpack. So, welcome to Marikina Sports Center. So ano to dito, no? Ito ay government facilities pero may bayad siyang 10 piso. Siguro for maintenance, pwede na rin, okay lang, not bad. So may bayad 10 piso. Marikina Sports Complex. Yun. Galing. Ano, sa tingin nyo, okay lang ba may bayad 10 piso? Okay lang naman, no? Kasi para din naman to sa maintenance, tsaka malinis din naman, no? Maayos naman yung ano, facility. At least mamimaintain talaga siya. Wow. Galing. So, may ganito ba tayo sa Davao? Wala, no? Para ano pa lang, under construction yung sa may Mintal. Marikina Sports Center. So sa, di ba sa Iloilo parang meron din kayong ganito. Nakita natin yun sa, sa drone na ako'y nagpapalipad. Marikina Sports Center. Actually dito sa Marikina, marami talagang pwedeng tambayan dito. Sa tabing ilog pa lang, solved na solved ka na. Ang dami nang pwedeng ano doon, pasyalan, tambayan, picnic.
Kaya pinaka-the-best na sa akin siguro na syudad sa Kamaynilaan itong Marikina City. Tapos pangalawa, ano ba pangalawa sa akin? Pasay City. Yan, my favorite. Second favorite is Pasay City. Number 3 is Quezon City dahil nga rin meron silang circle. Ang ganda ng circle tatambay doon. Maganda tumambay sa sa Quezon City Circle. Tapos ano pa? My fourth favorite, Manila, City of Manila. Dolomite Beach, Manila Bay, maganda Manila Bay nila. Lalo na ngayon na Dolomite Beach mas malinis. Hindi na siya amoy burak. Tsaka Luneta, Luneta Park. Kaso nga lang ang init. Grabe, ibang level ang init ng Manila, City of Manila. So yun, top 5. Number 1 is Marikina, number 2 is Pasay, number 3 is Quezon City, number 4 City of Manila, number 5, ano yung number 5 natin? Kayo, ano yung yung magiging favorite city niyo sa Manila? Na depende sa in so many reasons, kayo nang bahala. Basta ako gusto ko yung Marikina kasi nga ang dami pwede tambayan dito, tsaka mas malinis yung air index ko dito, yung air quality mas malinis. So Marikina, tsaka maraming park, merong Marikina River, mayroon ding mga murang inuman. Tapos ito Marikina Sports Center. So okay na tayo dito, labas na So naipakita ko sa inyo yung loob ng Marikina Sports Center. So ito yung facility na wala pa tayo sa Davao City. Pa lang, under construction pa lang. Soon magkakaroon din tayo ng ganito. Tiwala lang. Mas maganda nga yung sa may Coastal Road, imbes na gawing siya food park, gawin na lang sa ganito, Marikina Sports Center, kasi malawak, malaki yun eh. So ibig sabihin pag merong 100,000 katao ang papasok dito, 1 million ang kikitain, Tama ba? 10 piso kasi. So di ba baba sa 1 million ang income nitong sports center para sa entrance fee na 10 piso. Tsaka iba pa yung may mga event, di ba? Siyempre magbabayad, kagaya kanina meron daw silang dito, parang Christian worship, ganon. Siyempre, andito na din naman tayo sa loob. Akyat tayo, tingnan natin yung kanilang mga benches and ang tao nito. Yung parang orchestra. Yun. So napaka-perfect itong area na to dito para gawing venue sa mga rally, meeting the Avansi. Ano pa? Basta marami pwedeng gawing event dito sa area kasi napakalapad. Okay. So siguro bago pa ang gawa to, so kailangan makabawi ng spending. Kailangan makabawi ng city government of Marikina sa nagastos nila para sa pasilidad na to.
McDonald Street, Headquarters, Jacamar Street. So ito na yung ano no, City Hall area. Or pinaka ano no, City Hall. Tama ba? Ito na ba yun? Limot ko na eh, tagal na eh no. Barangay Santa Elena. 'Di ba? Ang ganda na ng Marikina dati, mas lalo pang pinaganda ngayon. O ito na nga, Marikina City Hall. Dami kasi mga nadagdag na mga establishments dito. Mga building, mga ayun. Ito yung tinutukoy ko sa inyo dati na pinapasyalan natin, tinatambayan. Yung park na yan sa unahan. O, ito na yun, welcome to City Hall of Marikina. 'Di ba? Simplihan lang no. Ganda, galing. Yun lang talaga yung ano dito sa Marikina, yung sigarilyo. Hindi siya bawal. So pag sinabing ano, Marikina City, agad-agad ang maiisip natin is Bayani Fernando. O ito yung talagang kanyang ano, lugar eh. Si Bayani Fernando yung ano nakapagpalinis, 'di ba? So, kumbaga para ano niya eh, Ligasiya. Itong Marikina City. Yung si Estela Kimbo, yung mga Kimbo wala yan. Ligasiya nila yung pagiging ano alalay ni tambalalay ni Tambi. Tambi. Oo nga pala, ang ano ha, PNP Marikina, mas marami silang award dito, parang most top performing PNP sa buong bansa goes to Marikina City na police. So pag sinabing Marikina, ayun, isa rin yun sa kanyang mga award, yung top performing policemen. So ibig sabihin, mababa yung crime rate sa Marikina City kasi nga napaka efficient ng kapulisan dito. So huli talaga kagad. Kaya syempre, pag panay huli sa mga kriminal, pakunti yung mga kriminal sa lugar. Tapos yun, kung may mga natitirang kriminal, talagang ingat. Di na sila makapaghasik ng lagim sa bayan ng Marikina. Kasi nga alam nila yung kapasidad ng mga kapulisan dito. Top performing. Okay, so punta tayo dito sa yung sinasabi ko sa inyong park na tinatambayan natin dati. Mapuno, maraming punong kahoy, malamig, presko na lugar. Tapos yung boarding house ko naman dati ay sa may Barangay San Roque. Unahan lang din, lapit lang, nilalakad ko lang talaga dati. Magkakadikit yun na naman talaga mga barangay dito sa kamay nila, dikit-dikit lang, magkakatabi lang. Ayun ito yung aking tinatambayan dati na park. So hanggang ngayon andito pa rin yung mga punong kahoy nila. Hindi pa rin talaga nawala. Very good. Diba laking tulong sa mga tao na sa mga constituents na may mga gatong facility. Ito, isa kasi ito sa palatandaan na kayo'y minamahal ng inyong LGU. Isa to sa palatandaan kung gaano kayo well loved ng inyong pamahalaan, inyong city mayor, ng inyong konseho, sadyang sila gumawa sila ng napakagandang mga pasilidad kagaya nitong mga public and open spaces na pwedeng mapagpahingahan ng marami, ng lahat, ng all walks of life. Hindi siya pang mayaman lang o pang mahirap.
So ngayon, kung ikay nanonood na netong aking vlog, napakinggan mo yung sinabi ko na yon, yung statement ko na yon. So kung yung lugar mo, walang masyadong park, kung meron bang park ay pangit, walang maintenance, marumi, mahalat. So ibig sabihin, hindi kayo mahal ng inyong LGU. Ibig sabihin, kurakot. Isa sa mga indication na kurakot ang isang LGU kapag kukunti lang yung mga napagawang mga public spaces kagaya nito na very useful para sa mga mamamayan sa constituents, no, in all walks of life. And after dito ngayon sa City Hall nila, naikot na natin, nakita natin yung structure ng kanang City Hall, napakaganda. So lakad na tayo papuntang public market, tapos punta na tayo ng ilog sa Marikina River nang makita na natin yung mga pwedeng chibugin natin doon. Gaya yan, for example, yan, may mga police visibility. Yan ang palatandaan na efficient, effective, performing well yung mga city government ng ang mga kapulisan. So syempre kapag may ganyan silang makikita ang mga kriminal, mataturn off na ho yan sila. Madidiscourage silang gumawa ng katarantaduhan, kalokohan, kabulastugan, kasi nga pwede silang mahuli kaagad. Diba, napaka-organized ng Marikina. Galing. So babalikan pa ulit natin to dito. Mas maganda kapag araw, para mas makikita natin yung ganda. Although magkaiba yung ganda ng isang syudad, araw at gabi, magkaiba sila ng beauty na maipapakita or makikita natin. So ito, nagkataon tayo na gabi tayo nakapunta, so okay lang, Santa Elena High School. Ayan na, public market. Marikina City Public Market. Na kahit pa napakaraming tao, still malinis pa rin. Kaya yung nag-comment na kaya daw malinis ang Davao City compare sa City of Manila, kasi daw konti lang yung tao sa Davao City compare sa City of Manila or sa buong Kamaynilaan. Hindi rin. Kasi marami akong mga napuntahang syudad na or lugar na napakakunti lang na population pero napakakalat naman. Sobrang kalat, madumi, and organized, magulo. So anong meron dito? So parang may parada ng mga bata. Ito yung wheat market nila. May parada. Okay. Welcome to wheat market. Tapos ngayon, ito yung tinutukoy. May mga nagko-comment din pala sa akin dati na ang Marikina malinis pero nga amoy usok, sigarilyo. Tapos ito, kanal. Talaga nga umaalingasang. Umaalingasaw yung amoy ng kanal. Sa Davao, ganun din naman siguro, Pero hindi, mas umaalingasaw ang kanal ng Marikina. Ito sa may palengke. Kumpara sa kanal ng Bangkirohan Public Market. Bakit kaya, Okay. Pero na ang mahalaga, malinis ang Marikina. Very pleasant sa mata, Very appealing. Okay na, so we're done. Thank you for watching. At ngayon, parang gusto kong i-vlog itong kanilang event dito. Kapistahan yata. Anong ba ngayon? Santo Niño, So happy
Viva Pit Senior para sa mga taga Cebu. And Dinagyang Festival naman sa Iloilo next week.